Kabanata 1141. Yung anim na bata, na noong una ay medyo mapanghusga, punong-puno sila ng enerhiya at kaguluhan ng walang anumang palatandaan ng pag-aantok. Ang kanilang nagpatuloy ang boses sa paglalakbay pauwi. Si Erisa ay lubos na nasisiyahan sa kanyang pagkanta at nagsimulang pumalakpak sa beat. Bahagyang tumaas ang kilay ni Benjamin, at nagulat ako na magaling kumanta ang mga bata. Nagsimulang kumanta si Gavin sa ilalim ng patnubay ng kanyang mga nakababatang kapatid. Hindi magaling kumanta si Tim, pero mabait siya. Kinuha ni Benjamin ang kanyang cellphone at pinatay ang kanyang lihim na kumakanta. Hindi ba't magaling ang pagkanta nila? Ipinagmamalaki ni Erisa. Napatingin sa kanya si Benjamin at tumungo sa kanya. Oo, nanlaki ang ngiti sa mukha ni Erisa at labis na nagalak. Ang mga kasintahan ko ang sumulat ng kantang ito. Itinaas ni Benjamin ang kanyang kilay sa pagkabigla, at siya ay lubos na nagulat. Sila mismo ang sumulat nito. Tama iyan. Tumango si Erisa at nakaramdam siya ng pagmamalaki ng kanyang mga anak. Habang mas nakikinig si Benjamin, mas maganda ang kanta tunog. Ramdam na ramdam niya ang kaligayahan at naramdaman niya ang kaligayahan mga bata. Minsan pa, tanong ni Benjamin nang gumuhit ang kanta sa isang katapusan. Napatingin sa kanya ang mga bata at nag-iingay. Masaya silang kumanta at nasisiyahan sa bawat sandali nito. Napabuntong hininga si Erisa at tuwang-tuwa sila naglakad sila papuntang Yaleview. Hindi pa nakabalik si Darius sa lumang manor, at siya ay naglalaro ng chess sa living room kasama si Edwin. Lolo, bakit ka pa rin naglalaro ng chess? Lumapit ang mga bata kay Darius nang makita nila siyang naglalaro pa rin siya ng laro. Niyakap sila ni Darius at hinaplos ang kanilang mga ulo magiliw. Bumalik ka, kumusta na ang lola mo? Siya ba mas maganda ang pakiramdam? Oo, mas maganda ang pakiramdam niya. Kinuha namin siya para sa isang maglakad-lakad sa parke kasama si Mommy. Kumusta naman ang tatay mo? Hindi ba't sinamahan kanya lolo sa tuhod? Napatingin si Darius kay Benjamin, nakakatapos lang pumasok sa loob ng bahay. Nakita niya si Benjamin sa telepono, at nakasimangot siya. Lolo, si Mr. Graham ang nag-iingat kay lolo at lola. Samahan mo na lang kami sa pag-aaral, sabi ni Tim para hindi na kami hindi pagkakaunawaan. Tumawa si Darius at nagtanong, baka naman nasa telepono ba siya sa lahat ng oras? Lolo, sinagot ni Daddy ang kabuoang 5 tawag. Binigyan ni Gavin si Darius ng tumpak na sagot. Lihim na sinulyapan ni Erisa si Benjamin. Hindi niya ginawa alam pa niya kung gaano karaming tawag ang sinagot niya, pero pinagmasdan siya ng kanyang anak at naalala. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang anak at napasinghap. Sabi mo hindi ako nag-aalaga kay Lola, pero napansin mo kung paano maraming tawag ang kinuha ko. Sino ang nagsabi na hindi ako nag-aksaya ng oras sa lolo sa tuhod? Ikaw na ang sumasagot sa mga tawag. Hinawakan ni Gavin ang kanyang mga labi, hindi siya natatakot sa banta ni Benjamin. Pagkatapos ay pinagsabihan ni Darius si Benjamin, dapat kang magsalita o kaya naman ay i-check mo na lang siya kapag bumisita ka sa ospital. Paano pwede mo bang ipagpatuloy ang pagsagot sa telepono mo? Nang mapagalitan siya, masinugtanan na nakinig si Benjamin at hinawakan ang kanyang ulo. Sige, sa susunod na lang ako mag-aasikaso at gagawin ko yan. Napatingin sa kanya si Erisa na nagtataka. Hindi siya nakipagtalo kasama si tatay. Nanlaki ang mga mata ni Benjamin nang mapansin niya ang titi nito, at tumingin siya ng diretso sa kanya. Ngumiti si Erisa at hindi niya sinabi kahit ano. Nakita ko na ang lahat ng atensyon ni Darius ay nakatuon sa paglalaro kasama ng mga bata. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang kamay at umakyat sa itaas. Ano ang sinusubukan mong sabihin? Kanina, napatingin sa kanya si Erisa. Wala, napakunot ang kilay ni Benjamin at sulyap sa kanya ng patagilid. Hindi siya naniwala sa kanya. Mukhang nagulat ka lang ngayon. Tahimik na nakangiti si Erisa. Nag-alinlangan siya sandali sabi niya, medyo nagulat ako na hindi ka nakipagtalo kay tatay ngayon. Kumunat ang noo ni Benjamin, at nag-iinit ang ulo niya bahagyang nag-iinit ang kanyang lalamunan. Kailangan kong maging halimbawa sa harap ng mga bata, hindi ay. Hindi siya gaanong pinahirapan ng kanyang mga anak paggalang. Paano kung gayahin nila ang aking pag-uugali at makipagtalo sa akin? Kabanata 1142. Naroon sina Regan at Heather nang bumalik si Miranda bahay. Nagpalitan ng tingin ang kanyang mga magulang nang makita nila ang kanyang pag-uusap ang sopa ay malungkot. Ano ang mali? Sino ang nagagalit sa iyo? Ibinuhos ni Heather ang isang uminom ng tubig si Miranda at umupo sa tabi niya. Tiningnan ni Miranda ang kanyang ina at kinuha ang baso ng tubig.
Sabi niya sa kanya, Mommy, nakita ko na naman si Erisa. Nakasimangot si Heather at tumingin kay Regan. Nag-aalala si Ryan, saan mo siya nakita? Na hindi pa rin siya nakakauwi kahit na hindi pa rin siya nakakauwi mahaba. Mommy, alam mo ba kung ano pa ang nakita ko? Si Miranda ay nalilito pa rin at labis na nagseselos. Ewan ko ba kung bakit hindi siya pinansin ni Benjamin sa lahat. Ano ang nakita mo? Nagtataka si Heather. Siya gusto niyang malaman ang higit patungkol kay Erisa, para mas mapag-usapan niya ang huli. Nagtataka rin si Regan. Nakatutok ang kanyang mga mata, nais niyang malaman kung ano ang bagong impormasyon na mayroon siya. Pagkatapos ay uminom muli si Miranda ng tubig at kwento niya, nakita ko ang 6 na bata na tumatawag sa akin. Si Erisa, ang bitch na iyon, ang mommy nila. Nagulat si Miranda nang makita niya ang 6 na iyon, tinawag ng mga bata si Erisa na kanilang ina. Akala niya ay mga bata pa sila, alam ni Erisa mula sa isang bahay ampunan o sa ibang lugar kung hindi sila magkapareho. Higit sa lahat, ang mga bata ay mukhang kahanga-hanga katulad ni Benjamin. Napag-alaman ng publiko na si Benjamin ay may isang anak na lalaki. At hindi dahil may 5 pa siyang anak. Sa kabila nito, tila sila ay isang matalik na pamilya siya. Talagang nakakagulat para sa kanya na makita ang mga anak ni Benjamin na tumatawag sa kanya nanay. Makatuwiran kung bakit napakahusay ng pakikitungo ni Benjamin kay Erisa. Paano nga ba hindi niya ito tretuhin ng maayos kung siya nga ang biological mother ng kanyang mga bata? Ano ang sinabi mo? Parehong nakatitig sina Heather at Regan, nagulat ang dalaga nang maramdaman niyang naririnig nila ang mga bagay-bagay. 6 na anak na ba si Erisa? Pare-pareho lang naman ang itsura ng mga batang ito, at lahat ay tumawag kay Erisa na mommy. 6 na anak na si Erisa ang nag-aalaga sa kanya, minsan ay nagulat si Miranda. Paano nga ba maipanganak ng isang tao ang 6 na anak ng sabay-sabay? Baka naman ang mga mata mo ay naglalaro ng trick ikaw. Pwede pa bang manganak ng 6 na anak ang babaeng iyon na si Erisa? Diyos ko, sila ba sextuplets? Hindi makapaniwala si Heather. Tama na yan, Mira. Sigurado ka bang hindi mo ito nakita mali? Siguro guro ang kapatid mo, at ang tawag lang sa kanya ng mga batang iyon, Mommy, kasi malapit sila sa kanya. Nahihirapan si Regan na maniwala at naisip niya na imposible. Ilang beses ko nang nakilala si Erisa pero hindi niya ito banggitin ng anumang bagay tungkol sa mga bata. Alam ni Maria na baka hindi siya makapaniwala. Siya kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanila ang larawang lihim niyang kinuha. Hanapin mo ang sarili mo. Nakita ko ito sa aking sarili, narinig ko ang pagtawag nila kay Erisa na mommy nila. Maya-maya pa ay nakuhaan ng litrato si Miranda na parang naroon wala silang mga bodyguard sa oras na ito. Mula sa malayo, ang larawan ay kinuha mula sa malayo, ngunit ang 6 na parang magkahawig ang edad ng mga bata. Ano pa kaya ang mga ito kung hindi sila sextuplets? Mahigpit silang nakatitig sa titi ni Erisa, mukhang masaya sila habang nag-uusap. Nagulat sina Regan at Heather at hindi makapaniwala sa kung ano ang kanilang nakikita. Talaga bang walang kabuluhan ang ipinanganak na iyon? Siya, hindi ko man lang sinabi sa akin. Napapikit ang mukha ni Regan sa galit. Nakalimutan na ni Erisa na siya ay kasalukuyang sinumpa ng pamilya York. Natapos, siyang maligo sa ilalim ng relo ni Benjamin. Erisa pagkatapos ay tinawagan ang mga bata para maligo at matulog. Nagpaalam ang 6 na bata kay Darius, masayang sinundan niya ang kanyang ina sa itaas para maligo. Mommy, gusto kitang matulog ngayong gabi. Kumapit si Jessie sa hita ni Erisa nang matapos ang mga ito show earring. Hinaplos ni Erisa ang buhok ng kanyang alaga ng may pagmamahal, sabi niya ng mahinahon, syempre. Nang marinig iyan, sina Gavin, Tim, Zachary, Oliver, at tuwang-tuwa na tumakbo si Jasper papunta sa master bedroom, dala ang kanilang mga unan. Nagtungo si Benjamin sa pag-aaral pagkatapos maligo, at wala siya sa kwarto. Sa sobrang tuwa, hinimok ng mga bata, Inay, bilasan mo. Kabanata 1143. Darating ako, darating ako. Dali-daling hinalikan siya ni Erisa. Sa kabila nito, may suot na mapang-akit na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya nakahiga hanggang sa nakahiga na ang lahat ng bata sa kama. Agad na nagtipon ng 6 na bata sa paligid niya, damaykit malapit sa kanyang tagiliran. Mommy, sabay na nagsalita ang 6 na bata, ang kanilang punong-puno ng kagalakan ang mga mukha. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa habang niyayakap niya ang mga bata sa kanyang mga bisig. Hinawakan niya ang kanyang ulo at hinalikan ang bawat isa sa kanilang mga noo. Oras na para matulog. Magandang gabi, Inay.
Pati ang 6 na bata ay nakasandal din. Hinalikan niya si Erisa. Magandang gabi, inay. Sabay ngiti sa kanyang mukha, niyakap ni Erisa ang mahigpit na hinahaplos ang mga bata, malumanay na hinahaplos sila. Magandang gabi, mga kapatid. Lumapit sa kanya ang 6 na bata, at nagyakap man ang kanyang leeg, kumapit sa kanyang mga braso, o hawakan ang kanyang pajama. Naramdaman ng kanilang mga katawan malambot, at ang kanyang matamis na amoy ay napuno ng hangin, na pumupukaw ng isang malakas na pagnanasa sa loob Erisa para yakapin sila ng mas mahigpit. Binalot ni Erisa ang kumot sa paligid ng mga bata, hawakan ng mga ito ng mahigpit sa isang mainit na yakap. Nakadama siya ng malalim na kasiyahan sa sandaling iyon. Mami, hindi ba natin kailangang hintayin si Mr. Graham? Biglang sumagi sa isip ni Tim ang anyo ni Benjamin, at tumingin ito sa pintuan naghihintay sa pagdating ni Benjamin. Ngumiti si Erisa at marahang hinawakan ng binata ilong. Busy pa rin si Daddy, matulog muna tayo. Napatingin sa kanya si Danny, napangiti ang mukha niya na parang tumungo siya. Sige, hinawakan ni Erisa ang ulo ng mga bata at hinalikan na tutulog sila. Kahit na ang mga bata ay nakatulog na, hindi pa rin umaakyat si Benjamin. Erisa, nahihirapan siyang matulog, bumangon siya sa kama at bumaba para tingnan kung ano ang pumipigil sa kanya. Sina Benjamin at Ethan ay nagsagawa ng isang video conference sa pag-aaral. Matapos ang pagpupulong, may mga bagay pa rin silang may kinalaman sa trabaho talakayin. Napatingin si Erisa sa pinto at pagkatapos ay tahimik siyang nagtungo sa kusina. Naghanda siya ng 2 baso ng gatas at kumuha ng ilang pagkain bago maingat na dalhin ang mga ito sa pag-aaral. Kumatok siya sa pinto at naghihintay. Binigyan siya ni Benjamin ng senadorias bago pumasok sa pag-aaral na may hawak na pagkain. Mrs. Graham, binati siya ni Ethan ng buong lakas paggalang. Noon pa man ay napakamagalang niya sa kanya. Ngumiti si Erisa, tapos na ba kayo? Magkaroon ng may makakainin pa. Mayroon pa ring ilang mga ulat na dapat pag-usapan. Salamat ikaw, Mrs. Graham. Tinanggap ni Ethan ang baso ng gatas mula sa Erisa. Inilagay din ni Erisa ang isang baso ng gatas sa harap. Sabi naman ni Benjamin, tara na. Kung ang mga bagay ay huwag kang mag-alala, bakit hindi mo na lang sila pag-usapan bukas? Nagtatrabaho ng husto si Ethan buong araw. Hayaan mo siyang magpahinga ng maaga. Nakasimangot si Benjamin, medyo nagseselos. Ay nagmamalasakit ka ba sa kanya? Nang makita niya ang pagseselos ng lalaki, hindi nakapagsalita si Erisa. Nakangiti niyang sabi, syempre, bahala rin ako sa iyo. Tumayo si Ethan sa gilid, tahimik na nasisiyahan sa kanyang merienda at lumayo sa usapan. Ayaw niyang magalit kay Benjamin. Uminom ka ng merienda at pagkatapos ay uminom ka ng gatas, Erisa, sabi niya, sabay abot ng merienda kay Benjamin. Nakadama siya ng pakikiramay ang kanyang kasipagan. Naramdaman ni Benjamin ang bahagyang pag-angat sa kanyang puso at nagpasya siyang magpahinga sandali. Tulog na ba ang mga bata? Oo, mahimbing na silang tulog ngayon. Sila ay lamang pag-uusapan ang tungkol sa iyo ng mas maaga at ipahayag ang kanilang pagnanais na magpahinga ka ng maaga. Ipinaalam sa kanya ni Erisa, na binigyang diin ang pagmamalasakit ng mga bata sa kanilang ama. Inalok ni Benjamin ang isang piraso ng merienda kay Erisa bibig. Hinawakan niya ang kanyang ulo at sinabing, ayoko nang upang kumain. Nagsipiliw lang ako ng ngipin ko. Okay lang. Ipinasok ni Benjamin ang merienda sa kanyang bibig muli. Napansin ni Erisa ang hindi natitinag na tingin ni Ethan, yung tipong medyo na-excite siya. Mahiyain siyang ngumiti at umiwas. Sinubukan ni Benjamin na bigyan siya ng merienda. Pwede na kayong dalawa na magpatuloy sa inyong trabaho. Siguraduhin na magpahinga ng maaga. Matulog muna ako, sabi ni Erisa. Tiningnan niya si Benjamin at nagmamadaling lumabas pag-aaral. Mahigpit na sinusundan ng mga mata ni Benjamin ang anyo ni Erisa na parang lumapit siya sa pintuan. Pinunit lamang ang tingin niya nang mawala siya mula sa paningin. Nang mapansin ni Ethan na patuloy na kumakain ng merienda, napatingin sa kanya si Benjamin. Naramdaman ang matinding panggigipit mula sa pagtingin ni Benjamin. Tumigil ang mga kamay ni Ethan sa kalagitnaan ng hangin, at tumawa siya. Masarap talaga ang lasa ng pie na ito. Mula nang dumating ang bagong misis sa bahay ni Kuya Germs, lagi na lang nag-aalaga ng masarap na pagkain. Bagamat may masarap na pagkain noon, mayroon na itong maging mas karaniwan at madaling ma-access. Ngayon ay nasisiyahan na si Ethan sa luho ng magkaroon ng masarap na pagkain ng mas madalas. Nakakatuwang isipin na nandito si Mrs. Graham. Ito ay isang espesyal na merienda na ginawa ng butler para sa akin asawa.
Sigurado akong masarap ito, komento ni Benjamin na may bahagyang pag-ungol. Pagkatapos ay sabi ni Ethan sa malalim na tinig, bilasan mo at tapusin mo na ang mga gawain mo para magawa natin magretiro ng maaga. Mabilis na nilunok ni Ethan ang huling kagat sa kanyang bibig, sumagot siya, okay. Kabanata 1144. Nang matapos ni Benjamin ang kanyang gawain at umakyat sa itaas, nakatulog na si Erisa. Nagsuot ng damit panggabi si Benjamin, lumapit, hinawakan niya ang kama habang nakaupo sa tabi ni Erisa sa katahimikan. Gayunman, ginaisang pa rin siya ng kanyang galaw. Sinulyapan ni Erisa si Benjamin na inaantok ang mga mata at sabi niya, tapos ka na ba? Oo, mahinang sagot ni Benjamin, habang binabalot ang kanyang mga braso, umikot siya at hinayla ang kumot pabalik. Sumandal siya at marahang hinalikan ito noo. Lumapit si Erisa kay Benjamin, at sa loob maya-maya pa ay nakabalik na siya sa mahimbing na pagtulog. Tiningnan ni Benjamin ang 6 na bata sa tabi niya. Nakasimangot at maingat na inayos ang kumot upang matakpan ang mga ito. Kontento na si Benjamin na nakabalot sa init ng ang kanyang pamilya. Unti-unti nang naaakit si Benjamin sa malumanay na hilik ng kanyang pamilya, maya-maya pa ay nahulog na siya sa pagkakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang nagsalita si Benjamin, nagising siya sa pakiramdam na naaapakan siya ng isa sa mga bata. Jasper, na puno ng pantog, ay malikot na gumagapang mula sa kama mula sa gilid ni Benjamin. Nanlaki ang mga mata ni Benjamin, at nakita niya ang malikot na paggalaw ng maliit na bata. Agad niyang inalis si Jasper at pinasok ito ang kanyang mga bisig. Tinamaan ka ba ng nanay mo? Bulong ni Benjamin. Tiningnan niya si Erisa at napansin niyang tulog pa rin ito. Hindi. Hinaplos ni Jasper ang kanyang mga mata habang naglalakad patungo sa banyo, natutulog ng kalahati. Nag-aalala na baka may mabangga si Jasper, hinawakan ni Benjamin si Erisa sa ilalim ng kumot at mabilis na sinundan siya, siguraduhin ang iyong kaligtasan. Nang matapos umihi si Jasper, tumulong si Benjamin, hugasan niya ng mabuti ang kanyang mga kamay bago siya dinala pabalik sa kwarto. Nagising na rin sina Dennis at Jessie na kailangan na rin gamitin ang banyo. Nag-aalala na baka makagambala sila kay Erisa, nagmadali si Benjamin upang matulungan sila. Sandali lang, dadalhin ka ni Papa. Benjamin marahang ibinaba si Jasper at iniunat ang kanyang mga braso upang iangat sina Danny at Jessie. Nang matapos ang pagpasok ng 2 bata sa banyo, dinala sila ni Benjamin pabalik sa kanilang mga kama. Matulog ka na ngayon. Tiningnan ni Benjamin ang 3 pang bata at nag-isip siya sandali. Pagkatapos, marahang ginaisang ni Benjamin sina Oliver at Zachary, dinala ang mga ito sa kanyang mga bisig sa banyo para umihi sila. Natutulog pa rin ang 2 bata, at nag-aaway pa rin. Maliit na tantrumas, ang kanilang mga maliliit na mukha ay naninikip sa kalungkutan, at ang kanilang mga mata ay naninigas, hindi man lang binuksan. Wala nang choice si Benjamin kundi ang matiig ang hawakan ng kanyang pantalon, naghihintay na matapos ang pag-ihi ni na Oliver at Zachary. Sa sandaling ang mga ito ay tapos na, siya maingat na dinala ang mga ito pabalik sa kanilang mga kama at inilagay ang mga ito sa loob. Hindi man lang ginaisang ni Benjamin si Gavin. Dinala niya siya diretso sa banyo, tinutulungan siyang umihi habang natutulog pa rin siya. Ginawa niya ito noong sanggol pa si Gavin. Napapikit ang bata sa kanyang panaginip. Matapos matiyak na ang lahat ng mga bata ay naayos na at natutulog, sa wakas ay nag-ukol ng ilang sandali si Benjamin para gamitin ang banyo bago bumalik sa kama. Tumalikod si Erisa at niyakap ang kanyang mga braso. Benjamin. Napatingin si Benjamin sa natutulog na babae at marahang pinisil ito ilong. Gusto mo bang bumangon at mag-aral din sa banyo? Natutulog si Erisa at nag-iinit ang ulo. Lumayo ka kay Benjamin. Hinawakan niya ang bata at hinanap ang mas bago, tuluyang bumalik sa maaliwalas na pagkakatulog. Tumalikod si Benjamin sa kanyang tagiliran at marahang binalot ang kanyang hinawakan niya si Erisa bago tuluyang matulog. Kinaumagahan, nagising si Erisa na puno ng pantog. Nang mapansin niyang nakabalot ang braso ni Benjamin sa kanya, maingat siyang hinawakan niya ang kamay ng lalaki para makalaya ang kanyang sarili, ngunit nang gumalaw siya, hinawakan niya ang kamay ni Benjamin, humigpit siya, tumangging pakawalan siya. Ilang beses na niyang inulit ang kilos pero hindi niya mapigilan ang sarili na mawala ang kamay ni Benjamin. Kailangan ni Erisa na gumamit ng banyo, naging mas madali, at nagpasya siyang hindi na siya makapaghintay pa. Inalis ang kamay ni Benjamin ng mas malakas at pataas. Maya-maya pa ay hinalikan siya ni Benjamin sa loob ng kanyang mga armas muli. Isang inaantok na tinig ang umalangaw sa kanyang mga tainga, bumalik ka sa matulog. Hindi alam ni Erisa kung tatawanan ba siya o buntong hininga.
Siya ilang beses ko na siyang hinalikan at sinabing, kailangan ko talagang gamitin ang banyo. Binuksan ni Benjamin ang kanyang mga mata, nakatingin sa kanya na may kasamang inaantok na ekspresyon. Tumayo siya at dinala sa banyo. Napatingin si Erisa sa inaantok na lalaki. Pwede na akong dumaan ang aking sarili. Dapat matulog ka na. Dinala siya ni Benjamin ng diretso sa banyo bago siya tuluyang pababayaan. Pagkatapos, tumalikod siya para magsipilyo ng ngipin. Hindi makapagsalita si Erisa sa kanyang sagot. Gising na ba siya? Mabilis niyang inalis ang kanyang namumulaklak na pantog at tiningnan ang oras. Huli na. Hindi ka na ba matutulog ulit? Gising na ako ngayon. Napatingin si Benjamin sa babae sa salamin habang nagsisipilyo ng ngipin. Naghugas ng kamay si Erisa at tiningnan sa labas. Natutulog pa rin ang mga bata. Gisingin ko sila. Lumabas ng banyo si Erisa at Jin Aisang ang mga bata. Mga kapatid, oras na para magising. Lumapit siya at hinaplos ang mga butas ng mga bata sa pamamagitan ng kumot. Kabanata 1145. Manam. Tumalikod ang mga bata sa kanilang mga tagiliran at tumanggi bumangon siya sa kama, maliban kay Danny, na nakatayo sa sarili. Medyo nalungkot pa rin siya habang nakaupo sa kama, at ang paraan ng paghagod niya sa kanyang mga mata ay napakakaibig-ibig na hindi makatingin si Erisa ang layo. Bumilis ang tibok ng puso niya at inabot niya ang kanyang tibok ang buhok ng maliit na bata. Bumangon ka at magsipilyo ka ng ngipin, mahal. Okay, antok na sagot ni Danny habang nakatakas ang isang hilik siya. Mami, pwede bang gisingin mo ang iba? Hindi napigilan ni Erisa na yakapin siya at magtanim ng isang halik sa pisngi niya. Sige, pero gisingin mo lang ang kapatid mo. Okay, agad at mabilis na tumayo si Danny, umakyat siya sa gilid ng kama ni Jessie. At marahang sumigaw, Hoy, Jessie, oras na para magising. Jessie, tumango si Erisa at nagpatuloy sa paggising sa iba pa niyang mga anak. Halika na, mga natutulog, oras na para bumangon. Hindi mo nais na maging huli paaralan. Nagawa ni Jasper na umupo, ngunit tumagal siya ng mga 3 ilang sandali pa bago siya bumagsak sa kama. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata, sabi niya, 5 minuto pa, Mami. Sina Gavin, Zachary, at Tim ay naghihilik pa rin at sa kabila ng pagsisikap nilang magising. Natawa si Erisa, ano ba ang ginawa ninyo sa mundong ito kagabi? Bakit pagod na pagod kayong lahat? Hinawakan niya ang mga pisngi ng mga bata, at sinabing, bilasan mo at magbihis ka na. Inalis na ng 3 ang huli nilang pag-aaway pagkatapos ay mabagal at dahan-dahan na bumangon mula sa kama. Pagkatapos, nang masunuri na inilalagay sa kanilang tsinelas, nagtungo sila sa pintuan ng kwarto. Nakakatuwa, natuwa si Erisa, panatilihin ang iyong mga mata, sige na nga, mag-aaway kayo, mga anak, o mag-aaway kayo. Nang makitang natutulog pa si Jessie, lumapit si Erisa, hinawakan niya ang dalaga at sinabi niya sa 2 pang lalaki, Danny, Jasper, magbihis ka na. Mabilis na hinawakan ni Danny ang braso ni Jasper. Jasper, magmadali, hinihintay na tayo ni Mommy. Si Jasper, na nakatulog ng kalahating tao, ay sumilip sa paligid at nakita sa katunayan, naghihintay sa kanila si Erisa. Sa wakas ay nakaupo na rin siya sa kama. Mabilis na isinuot ng mga bata ang kanilang tsinelas at sumunod lumabas ng kwarto si Erisa at bumalik sa sarili nilang kwarto para magbihis. Maya-maya pa ay hinawakan ni Erisa ang mukha ni Jessie gamit ang isang sinusubukang gisingin ng damit habang sinusubukang gisingin siya. Jessie, pwede ka nang magsipilyo ng ngipin mo. Hindi ba, inay? Niyakap ni Jessie ang kanyang mga kamay sa kanyang ina habang nag-iinit ang ulo niya. Gusto ko pa ring matulog. Tumawa, pinisil ni Erisa ang pisngi ni Jessie at sabi niya, hindi ka na makakatulog o baka mahuli ka na sa eskwelahan. Napabuntong hininga si Jessie. Ayokong pumasok sa eskwelahan. Gusto ko, umuwi ka na lang kasama si Mommy. Ngumiti si Erisa at umiling ng maayos. Matagal nang nag-aaral si Jessie kasama ang kanyang mga kapatid, kaya bakit siya labanan pa rin ito? Nasa eskwelahan ang mga kapatid mo, at ikaw ay nakakapagod kung mag-isa kang manatili sa bahay. Bukod pa rito, may trabaho din ako, sabi ni Erisa. Hinalikan niya ang bata at hinalikan ang pisngi ng dalaga. Nagpalabas ng halong pagkadismaya si Jessie. Siya ay naging ewan ko ba, dahil nagising lang siya. Maya-maya pa ay lumapit si Benjamin at nag-aayos lumabas si Jessie sa mga bisig ni Erisa. Sige na, hayaan mo na lang akong magbihis habang nagbibihis ka, inaalok. Saglit na tumingin sa kanya si Erisa, pagkatapos ay sa maliit na isang batang babae na tila hindi na kasing clingy ng dati.
Mas madaling pamahalaan siya ngayon. Natawa naman si Erisa at sinabing, okay lang. Panatilihin ang isang mata sa mga bata habang naghuhugas ako. Tumango si Benjamin. Hinawakan niya si Jessie sa isang braso at hinawakan ang kanyang toothbrush gamit ang kanyang libreng kamay, pagkatapos ay nagsipilyo ng kanyang mga ngipin para sa kanya. Tungkol naman sa mga bata, nakatayo sila sa isang linya ng isang file, hinawakan nila ang kanilang mga ngipin ng walang pag-uudyok. Malambot ang tingin ni Erisa habang pinagmamasdan ng mga bata, maghugas ka. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa kwarto para mag-isa negosyo. Hindi naglakas loob si Jessie na umikot habang si Benjamin ay pagsipilyo ng kanyang mga ngipin. Nang matapos siya, sinabi niya, "Panasan ko ang mukha mo ngayon." "Ginawa na ito ni Mommy para sa akin," bulong ni Jessie tahimik. Natawa si Benjamin pero patuloy pa rin sa pagpunasan ng mukha ni Jessie kahit papaano. Pagkatapos, inihiga niya ito sa sahig at bumaling sa mga bata. "Maaari kong maging panasan mo rin ang iyong sarili." Maingat na tiningnan siya ng mga bata. Pagkatapos, Gavin, Danny, at mabilis na hinugasan ni Zachary ang kanilang sariling mga mukha. Sa kabila nito, sina Jasper at Tim ay nananatili sa pwesto Benjamin. Medyo malungkot siya nang panasan niya ang kanilang mga mukha, at hindi nila magawa tulungan ang pagsimangot. "Aw, hinawakan mo ang balat ko, Mr. Graham." Nagreklamo si Jasper. Kumunat ang noo ni Benjamin sa bagay na ito. Ang kanyang mga galaw ay medyo mas banayad pagkatapos nyon. Pagkatapos nito, hinuhugasan niya ang tuwalya, at inilabas ito, pagkatapos ay tinulungan ang 3 pang bata na patuyuan ang mga patak ng tubig sa kanilang mga mukha. "Magbago ka," utos ni Benjamin. Napatingin sa kanya ang mga bata, at pagkatapos ay nagmamadali lumabas ng banyo para gawin ang sinabi sa kanila. Kabanata 1146. Matapos magsuot ng bagong damit, si Erisa ay nag-iisa lamang. Lumabas na lang siya ng walk-in closet nang makita niya si Benjamin at ang mga bata na naghihintay para sa kanya sa silid. Ngumiti siya, napatingin siya sa mga bata at sa kanilang tatay. Nakasuot na ng uniforme ang mga bata, at dala na nila ang kanilang mga backpack, hinawakan din nila ang kanilang mga balikat. "Handa na ba kayo?" tanong niya. Hindi niya inisip naghahanda sila sa maikling panahon na ginugol niya sa paghuhugas. Ngumiti si Jasper. "Oo, inay. Naghihintay kami para sa iyo sa loob ng ilang sandali ngayon." "Mommy, oras na ng breakfast," sabi ni Tim. Sina Gavin, Danny, Zachary at Jessie ay nag-iinit sa siya. "Sige." Lumapit sa kanila si Erisa at hinaplaws ang kanilang ulo mapagmahal. Hinawakan ni Benjamin si Jessie sa isang braso at inabot ang kamay ni Erisa kasama ang kanyang libreng isa. "Let's go," sabi niya at inakay siya palabas ng pinto. Ngumiti si Erisa at sumagot ng isang ungol, saka tumawag sabi ng iba pang mga bata, "Halika na, mga bata. Sabay tayong mag-almusal." Nagmamadali ang mga bata at nanguna sa kanila, ngunit paminsan-minsan ay sumulyap sa likod upang matiyak na sinusundan sila nina Erisa at Benjamin. Punong-puno ng init ang mga mata ni Erisa habang siya ay tumingin sa mga bata. Nang makita niya ang mga ito na nakatingin sa kanilang mga balikat, sabi niya, mga kapatid, ayokong mag-trip ka, hehe." Ang mga bata ay tumawa ng tupa at tumingin pagkatapos ay maingat na bumaba sa hagdanan. Tiningnan ni Benjamin ang 5 bata, at nang makita niya kung gaano sila kaingat sa pagbaba ng hagdanan, ngumiti siya. Nang makarating sila sa bulwagan sa ibaba, ang mga bata ay nakaupo ang kanilang mga bag sa tabi. Gusto rin ni Jessie na maglakad ng mag-isa, kaya yumuko si Benjamin upang ilagay siya sa sahig. "Maghintay ka," tinawag ni Jessie ang kanyang mga kapatid na parang sinubukan niyang habulin ang mga ito. "Bilisan mo," tumalikod si Jasper at sinabi sa kanya. Tumigil sina Danny at Zachary sa kanilang mga lakad para maghintay para sa kanya. "Maghihintay tayo dito, huwag kang mag-alala." Tuwang-tuwa si Jessie at hinalikan ang 2 mga malalaking kapatid. Tiningnan niya ang mga ito ng may paghanga habang nagsasabi siya ng may pasasalamat, "Salamat, Gavin at Danny." Inabot pa ni Danny ang kanyang bag para sa kanya. "Halika na, dadalhin ko ito para sa iyo." "Salamat," sabi ni Jessie nang may pasasalamat, na kumikislap sa kanya mga kaakit-akit na dimples. Napabuntong hininga si Danny. "Huwag mo itong banggitin." Napatingin siya sa ang maliit na mukha ni Jessie. Napakaganda niya. Nabighani rin si Gavin sa kanya. Hinalikan niya ito, sabi niya, "Ang ganda mo talaga, Jessie." Dahil dito ay lalo pang napapangiti si Jessie.
Sa sandaling iyon, mukha siyang maliit na kerubin, napakaganda at maliwanag na mahirap alisin ang mga mata mula sa kanya. Bilasan niyo na ba? Inilagay ni Zachary ang kanyang bag sa puntong ito, at nang makita niya sina Gavin at Danny na nakangiti kay Jessie na parang mga mangmang, hindi niya maiwasang tawagan ang mga ito ng may magandang katatawanan. Sa isang gilid ng silid, naghihintay sina Benjamin at Erisa matyaga para sa mga bata. Hindi niya maitago ang pagmamahal sa kanilang mga mata. Sabi ni Erisa, tanggalin mo muna ang mga bag mo bago pa tayo mag-aayos almusal. Mabilis na ginawa ng mga bata ang sinabi sa kanila, at tumakbo papunta. Sabi niya sa kanya, tapos na tayo, Mommy. Sa dining room, kung gayon. Malumanay na sabi ni Erisa. Tumalikod ang mga bata at nagtungo sa dining room masunurin. Hinawakan ni Benjamin ang kamay ni Erisa at dinala ito papunta sa silid kainan. Umupo ang mag-asawa sa mesa at nag-aayos ng kanilang almusal. Maya-maya pa ay nagsimulang mag-ingay ang isang hindi. Inanyayahan na panauhin sa harap ng pintuan. Sino ang gumagawa ng lahat ng kaguluhan sa labas ng pintuan? Tanong ni Erisa, na nakasilip sa pasukan sa pagkalito. Hindi niya alam kung sino ang nasa loob ang kabilang panig ng pintuan sa harapan. Mukhang malungkot si Benjamin. Manatili ka rito, Mr. Graham. Titignan ko na lang, sabi ni Edwin habang nagmamadali siyang tingnan ang ingay. Kumain tayo. Ibinigay ni Benjamin si Erisa at ang mga anak ang kanilang mga tulong. Makalipas ng ilang sandali ay bumalik na si Edwin sa dining room. Sabi niya kay Benjamin, Mr. Graham, nandito na ang babaeng iyon. Nagdilim ang tingin ni Benjamin, at mapanganib ang tingin. Nakita niya ang kanyang magagandang katangian. Napatingin si Erisa sa dalawang lalaki at tahimik na nagtanong, sino? Tiningnan siya ni Benjamin ng malungkot at sumagot, Brian at ang ina ni Nick. Natigilan si Erisa. Ngayon lang niya nakita si Zachary at ang ina ni Tim sa pamilya Graham dati, at inakala niya na ang babae ay wala na sa paligid. Bigla na lang nagulat ang dalaga, ni hindi man lang umuwi si Darius. Ako na ang bahala sa kanya ngayon, Mr. Graham. Sabi ni Edwin habang palabas ng kwarto. Biglang napaupo si Benjamin sa kanyang kinauupuan at sabi niya, hayaan mo na siya. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa niya dito. Kabanata 1147. Sinundan ni Patricia Reynolds si Edwin sa bahay, pero pinahinti siya sa foyer habang kumakain sina Benjamin, Erisa at ang mga bata almusal sa dining room. Hintayin mo na lang ako, Miss Reynolds. Si Mr. Graham ay kumakain pa rin ng almusal, maikling paliwanag ni Edwin, na ang kanyang tinig ay hindi nakakaraniwan init. Ayon sa kanya, ang ina ni Benjamin ang nag-iisang si Mrs. Graham sa pamilya. Sa totoo lang, hindi niya pinansin ang biological mother ni na Brian at Nick na may anumang pag-ibig. Sa kabila nito, binigyan ni Edwin si Patricia ng isang baso ng pagkatapos ay ilagay ito sa mesa ng kape. Huwag mong sabihin na ang mga bagay na iyon ay tungkol sa mga bagay na iyon. Ang mga tauhan ng sambahayan ay kulang sa tamang kagandahang loob. Napatingin si Patricia sa direksyon ng pagkain silid. Mula sa kinauupuan niya, nakita niya si Benjamin at ang kanyang pamilya na may almusal doon. Napabuntong hininga siya nang wala ni isa man sa kanila ang nag-abala na lumabas at batiin mo siya. Bastos, mapang-akit na bata. Kahit papaano, ako pa rin ang matanda ni Benjamin. At least binati niya ako. Hinawakan ni Edwin si Patricia, pagkatapos ay tumalikod at tumungo sa dining room. Kumain ka. Sa kasalukuyan, binibigyan ni Benjamin si Erisa higit pang mga pagtulong ng almusal at hinihikayat siyang kumain ng higit pa. Napatingin sa kanya si Erisa na nagtataka. Nang makita na siya ay kinakain niya ng walang pag-aalinlangan at hindi niya planong kilalanin ang presensya ni Patricia, sumunod dito. Sa katunayan, si Patricia ay hindi isang taong mahalaga. Wala silang obligasyong batiin siya. Kumain kayo, mga anak, sabi ni Erisa sa mga bata. Siya binigyan niya sila ng pagkain nang mahuli niya ang mga ito na nagtataka sa loob ng bahay direksyon ng living room. Doon lang nila ibinalik ang kanilang pansin sa kanilang almusal. Mommy, pwede po ba akong magpakain ng mas masarap na pagkain? Ito ay yummy, sabi ni Jasper, tumungo sa isa sa mga pinggan sa mesa. Binigyan siya ni Erisa ng dagdag na tulong at marahang nagtanong, sapat na ba iyon? Maaari kitang bigyan ng higit pa kung gusto mo. Tuwang-tuwa siya at inayos ang mga salamin sa kanyang maliit na mukha. Sapat na yan, inay. Salamat. Nagsimula siyang kumain ng mabuti. Mommy, gusto ko kung ano ang nakuha ni Jasper, sabi ni Jessie, kumunat ang noo niya habang nakatingin sa pagkain. Sige, eto ka na.
Binigyan ni Erisa si Jessie ng tulong, pagkatapos ay pinagmasdan din niya ng may banayad na tingin habang kumakain ng mga bata. Samantala, sa living room, lumalaki na si Patricia sa loob ng 10 minuto ay hindi na niya napigilan ang kanyang presensya. Nakarinig siya ng ingay mula sa kwarto, tila lahat ng tao, lalo na si Benjamin, ay tila balak niyang iwanan siyang mag-isa. Hindi sana siya pupunta rito kung wala siyang tanong ko lang kay Benjamin. Kung wala sa bilangguan ang kanyang anak ngayon, hindi niya ito gagawin desperado na siyang pumunta rito at mapahiya ang kanyang sarili. Galit na galit siya at galit kay Benjamin. Bilang kasalukuyang pinuno ng pamilya ni Graham, wala siyang pagpipilian kundi ang mag-iwan sa bahay niya at nakita ko siya ng personal. Mahigit 10 minuto na ang lumipas at wala nang dumating sa pagbati sa kanya, hindi na nakatiis si Patricia na huwag pansinin. Bumangon siya na pabuntong hininga siya at nagtungo sa dining room. Kahit na kumukulo ang kanyang dugo, sinubukan niyang huwag hinawakan niya ang kanyang pang-akit na pag-uusap ng mapagmahal at mapagmahal na paraan, Benjamin. Tumingin si Benjamin sa kanyang tagiliran, at pagkatapos ay nagtanong sa isang ang napili ng mga tagahanga, "What is it?" Pinagmasdan ni Patricia ang lahat ng nakaupo sa talahan na yan. Wala ni isa man sa kanila ang bumati sa kanya, at kahit galit na galit. Siya, hindi niya maiwasang maramdaman awkward. Benjamin, sinubukan niyang muli na nakangiti. Matagal nang nakakulong ang kapatid mo, at sigurado akong nagdusa siya marami para mabawi ang kanyang mga pagkakamali. Sa palagay mo ba ay maaari kang magpatawad siya? Malungkot ang ekspresyon ni Benjamin, pero hindi siya nagulat ang lahat na may kinalaman ang negosyo ni Patricia dito kay Nick. Patawarin mo siya, inulit ni Benjamin ng madilim, ang kanyang tingin matalim na parang talam. Isang panginginig ang bumaba sa gulugad ni Patricia. Ipinaalala niya sabi nga niya, siya ang matanda at hindi siya natatakot. Para sa kanya sa kabila nito, kailangan niyang magsumamo kay Benjamin. Lahat tayo ay pamilya at the end of the day. Sa anumang kaso si Nick ang half-brother mo. Sa kanyang edad, kung siya ay nag-iingat. Kapag nakulong siya sa bilangguan ng ganoon, matatapos na siya hanggang sa ilang mga seryosong isyo. Nagkasakit siya kagabi, alam mo ba yon? Pakiusap hayaan mo na lang sila na palayain siya. I'm sure natutunan na niya ang lesson niya ngayon. Isang smirk ang humihila sa mga labi ni Benjamin habang nakatingin ito Patricia nagbabanta. Ngayon lang niya ako nakitang pamilya niya. Nakangiting sagot niya. Tumalikod siya nang makita niya ang sospek kumikinang ang kanyang mga mata na nagpalamig sa kanyang dugo. Huwag ka nang pumunta rito at guluhin pa kami. Napaungol si Benjamin. Napatingin siya kay Patricia at bumalik sa pagbibigay kay Erisa higit pang pagkain. Thud. Lumuhad si Patricia ng mga sandaling iyon habang sumigaw siya, "Nagmamakaawa ako sa iyo, Benjamin. Hayaan mo na lang si Nick. Patawarin mo siya at kunin mo siya pinalaya mula sa bilangguan bago siya mamatay doon." Nabigla si Erisa, isang mabagyong tingin ang dumaan sa mukha ni Benjamin. Kabanata 1148. Mabilis na hinayla ni Erisa ang braso ni Benjamin at hinawakan niya ito palayo kay Patricia. At pagkatapos ay napatingin siya sa matandang babae habang sabi niya, "Paano ka maglakas loob na lumuhad sa harap ng asawa ko? Sinusubukan mo bang i-blackmail siya emosyonal? Kung ang isang tao ay hindi alam ang mas mahusay, maaaring isipin ng isa pinahirapan ni Benjamin si Patricia at ang kanyang mga anak." Tuwang-tuwa si Benjamin nang makita si Erisa na nagpoprotekta sa ibabaw niya. Ilang sandali pa ay nawala ang kanyang galit nang sabihin niya ng mahinahon, "Honey, hindi na kailangang magalit tungkol dito. Ayos lang ang lahat." Napatingin sa kanila si Patricia at ilang sandali pa ay hindi siya sigurado kung tatayo ba siya o ipagpapatuloy ang pagluhod. Pinili niyang patahimikin si Erisa. Sa kanyang mga tuhod pa rin, lumingon siya para makita ng diretsyo sina Benjamin at Erisa. "Hindi ako sinusubukang i-blackmail siya ng emosyonal. Gusto ko lang patawarin si Nick. Benjamin, itigil mo na ang pagpapahirap kay Nick." Hinawakan ni Benjamin ang kanyang braso sa balikat ni Erisa at tinalikuran niya si Patricia. Napatingin siya sa matandang babae at sabi niya, "Wala namang saysay ang pagmamakaawa sa iyong mga tuhod. Si Nick ay pinarusahan batas para sa kanyang mga pagkakamali at wala akong magagawa tungkol dito. Bumalik ka na muna, umuwi na si Daddy at akala ko ay hinahabol na naman kita." Ayaw niyang makita si Patricia, at malinaw ang paghamak sa kanyang madilim na tingin. Baka sa mga mata ni Patricia ang puot. Hinawakan niya ito, biglang yumuko ang kanyang mga ngipin at napakalakas na tumama ang kanyang ulo sa sahig. Dumudugo ang kanyang noo habang nagmamakaawa siya. "Benjamin, hindi mo man lang alam kung paano marami ng pinagdaanan si Nick doon.
Siya ay nasa magaspang na kalagayan, at siya ay lubhang may sakit. Gagawin ko ang lahat ng hinihingi mo sa akin kung pababayaan mo siya. Huwag mo akong pansinin ang anak ko mamamatay sa bilangguan. Umiiyak siya at humihikbi ng malungkot, at ang kanyang buhok ay must. Mukha siyang isang nakakaawa na gulo. Ang mga labi ni Erisa ay nakadikit sa isang manipis na linya. Kinailangan niyang aminin ko, nakakaantig ang emosyonal na pagpapakita ni Patricia, pero mas alam niya kaysa sa naaawa ako sa babae. Si Erisa ay isang ina na nagmamahal sa kanyang mga anak at gagawin niya ang lahat para sa kanila. Sa ganitong paraan, naaawa siya kay Patricia. Si Nick ay isang kriminal, at kung si Benjamin ay pumayag kay Patricia, hayaan mo na lang siya sa bilangguan, at ipapalabas niya ang lahat ng nanganganib ang buhay. Hindi ko alam kung kailan muling mag-aaway si Nick at ilagay sa panganib ang mga ito. Huwag mo man lang isipin na emosyonal ang pag-blackmail sa akin asawa. Ang iyong anak ay isang kriminal na halos pumatay sa ating lahat. Hindi niya kailanman gagawin, ginawa niya iyon kung itinuturing niya si Benjamin bilang kanyang kapatid. Mula nang siya ay nakatuon ng mga krimen na iyon, hinihingi ng hustisya na bayaran niya ang halaga para sa kanila. Napabuntong hininga si Erisa. Naisip niya kung paano siya pinatay ni Nick at ang kanyang pamilya, at hindi niya mapigilan ang sarili na maawa sa kanyang sarili. Patricia. Agad na tumigil sa pag-iyak si Patricia. Napatingin siya sa si Erisa ay nakamandag at nag-snap, paano ka naging walang puso? Ginawa ba ang aking anak sa totoo lang, sa huli ay papatayin ka na? Hindi, hinalikan siya ng iba, hindi siya ang isang taong naglagay sa inyong lahat sa panganib. Ha, walang puso. Sa palagay ko walang sino man sa atin dito ang parang ang sarap ng feeling na mahal mo si Nick. Binalak niyang patayin kami ng araw na iyon, at nawala siya halos makatakas dito. Hindi naman pwedeng maging hanggal ang husgado sa pagbibigay ng sentensya sa tingin mo, Kong. Si Nick ang nag-aalaga sa kanya, bakit hindi mo na lang apela sa kanyang ngalan? Hindi mo na kailangang magpakita dito na may walang saysay na paghikbi kwento. Ang iyong anak ay nakagawa ng isang krimen laban sa amin, at dapat naming patawarin siya dahil lang sa hindi siya nakatakas sa tangkang pagpatay. Hindi siya magiging sa likod ng mga rehas kung hindi niya kami sinubukang patayin una. Itigil ang pagsisikap na maawa tayo at sabihin kay Nick na maging maayos ang kanyang pag-uugali habang nasa bilangguan. Siguro pagkatapos ay maswerte siya na makalabas ng maaga. Panipi, hinawakan niya ang mukha ni Patricia at galit na galit siya, hindi niya mahanap ang mga salita para sagutin. Ipakita mo na lang sa kanya, Edwin. Inutusan ni Benjamin ang butler malungkot. Tumayo si Edwin sa harap ni Patricia at sabi niya, please, Miss Reynolds. Benjamin, hindi ka ba talaga magpapatawad si Nick? Nanlaki ang mga mata ni Patricia sa galit habang nakatingin siya kay Benjamin. Siya ay nasa tuhod pa rin. Tiningnan siya ni Benjamin ng matalino at itinuro, sabi niya, kung patawarin ko man siya o hindi, ako na ang bahala. Siya ang gumawa ang krimen. Nasa loob na ng kotse si Erisa at ang mga bata nang nangyari ang insidente, pero hindi iyon mahalaga kay Nick. Sa ingranding ayon sa kanya, nais niyang patayin ang mga bata kasama si Erisa at Benjamin. Kung pinatawad ni Benjamin si Nick sa pagkakataong ito at hinayaan na lang ang huli ay malaya, hindi niya mabibigyan ng hustisya ang mga bata. Sa totoo lang, masyado siyang mapagbigay kay Nick bago pa man ipasok sa bilangguan ng huli. Iyon ang dahilan kung bakit naisip ni Nick na kaya niya lakarin mo ang buong Benjamin at subukan ang kanyang mga hangganan. Inalis ni Edwin ang kagandahang loob at hinayla niya si Patricia sa kanyang mga paa at saka hinayla siya papunta sa pintuan. Benjamin, hahayaan mo na lang bang mamatay si Nick bilangguan? Sumigaw si Patricia sa kanyang balikat, ngunit bago pa man siya makahanap ng isa pang sa loob ng bahay, pinalayas siya sa bahay. Kabanata 1149. Napatingin si Erisa kay Benjamin at kumuha ng pagkain para sa kanya. Bilisan mo at kumain. Kailangan nating ihatid ang mga bata sa paaralan sa ilang sandali. Habang nakatingin sa kanya, tumango si Benjamin. Siya ay nabawi ang kanyang pag-iingat. Ayos lang ako. Nag-aalala ang mga bata nang makita ang pagkabalisa ekspresyon sa mukha ng kanyang ama. Nang makilala ni Benjamin ang kanilang mga nag-aalala na tingin, siya ay masaya ang pakiramdam. Matapos kumain ng almusal ay inihatid sila ni Benjamin sa eskwelahan kasama si Erisa. Kailangan niyang pumunta sa opisina pagkatapos nyon. Ikaw ba gusto mo bang umuwi o sumama sa akin sa opisina? Tanong niya kay Erisa. Nanlaki ang mga mata ni Erisa. Pupunta ako sa kumpanya. Sabi niya nang hindi man lang nag-aalala na mag-isip.
Kamakailan lamang ay nasa bahay na siya o sa bahay ospital. Malapit na siyang mamatay hanggang sa mamatay siya. Hindi pa ito tumawid, akala niya ay dadalhin siya ni Benjamin sa kumpanya. Siyempre, gagawin niya, gusto kong sumama sa kanya. O kung hindi, natutulog lang siya kung babalik siya bahay. Sa isang mahinang ngiti ay mas lalong lumapit sa kanya si Benjamin, hinawakan niya ang kanyang seatbelt. Okay, pero huwag kang magtrabaho. Napatingin sa kanya si Erisa at hindi niya maalis ang kanyang mga mata, ang kanyang natatanging mga tampok sa mukha. Nang maramdaman ni Benjamin ang titig nito, nabago ang ngiti nito mas malalim. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho at hindi siya pinigilan. Nang makarating sa loob ng bahay, si Erisa ay bumaba na siya ng kotse matapos tanggalin ang seatbelt. Gayunman, Benjamin, hinayla siya sa kanya. Naramdaman niya na parang may malambot siyang nahulog. Ito ay hanggang sa itaas niya ang kanyang ulo ay ikinulong ni Benjamin ang kanyang mga labi. Pinabilis ng kanyang pamilyar na hininga ang tibok ng puso ni Erisa. Siya hindi ko maiwasang isubo ang sarili sa malalim na halik. Masyado silang nakis kaya hindi nila napansin ang sitwasyon sa labas. Nang bumaba na si Erisa sa kotse at nakilala si Kingsley, ang panunokso na tingin ay naging pula ang kanyang mukha. Napapikit ang mga mata niya, masyado siyang nahihiya tumingin sa sinuman. Kahit na ang bodyguard sa pasukan ay tila may alam at pinag-uusapan ko ang tungkol sa kanila paminsan-minsan. Habang hawak ang dalawang kamay niya sa kanyang bulsa, tinukso ni Kingsley mapanlin lang, "Sok, sok. Boss, bakit ka nag-aaway sa umaga?" Bukod pa riyan, ito ay nasa harap mismo ng pasukan. Hindi ba nila mapipigilan ang kanilang sarili? Habang hawak si Erisa sa kanyang braso, si Benjamin ay hindi tulad ng nahihiya tulad niya. Sa halip ay tila medyo nasiyahan siya. Wala namang alam ang mga Pinoy. Nakangiting sabi niya at nag-aalala sulyap kay Kingsley. Nanginginig ang mga sulok ng bibig ni Kingsley. Mga tampok ang kanyang mga ngipin, nakaramdam siya ng hindi makapagsalita habang pinagmamasdan ang makapal na balat na si Benjamin pumasok sa company kasama ang kanyang asawa. Medyo humanga sa kanya si Erisa. Sa kabila ng kapag nakikita ng iba ang kanilang matalik na pakikipag-ugnayan, maaari pa rin siyang kumilos ng normal at hindi nakakaramdam ng kahihiyan sa lahat. Huwag mo nang ulitin yan sa susunod. Dahan-dahan niyang pinisil ang baywang ni Benjamin. Nagkunwari siyang hindi niya ito naiintindihan at sumigaw siya sa tainga niya, "Huwag mong gawin ang ano." Ang kanyang mainit na hininga ay dumaan sa kanyang tainga at nagpadala ng isang tingling sensation down ng kanyang katawan. Nanginig ang puso ni Erisa, at tumalikod siya kaunti. Gayunman, sinadya ni Benjamin na lumapit sa kanya. Ang kanyang malalim na tinig ay tila malandi. Lalong namumula ang mukha ni Erisa. Nang siya ay ibinaba niya ang kanyang mga mata sa kahihiyan, mukhang napakakaakit-akit. Nagdilim ang tingin ni Benjamin. Pagkapasok niya agad sa loob elevator kasama siya, idiniin niya ito sa wall panel at hinalikan siya madamdamin. Hindi niya ito pinabayaan kahit na nakapasok na ang mga pintuan ng elevator, binuksan ko na. Naramdaman ni Erisa na may nakatingin sa kanila, kaya lumaban ng kaunti at tumingin sa ibabaw. Maya-maya pa ay nakita niya ang nanlaki na mga mata ni Ethan. Nahihiya siya na maging ang kanyang mga daliri sa paa ay naging pula. Mahiyain niyang itinulak si Benjamin. May nakakita na naman nito. Ito ay kaya awkward. Nang makita ni Benjamin si Ethan, binaril niya ito ng isang matalim na tingin. Nanginig si Ethan at agad na tumalikod sa paligid. Napatingin siya sa dingding, hindi na muling nakatingin sa mga mata ni Benjamin. Habang naglalakad palabas ng isa pang elevator, napansin ni Kingsley ang nakakainis na kapaligiran sa pagitan nila. "What's wrong?" Nakangiting tanong niya. "Wow, Mrs. Graham, bakit nga ba napakapula ng mukha mo? Maaari ba itong nahuli ba kayo ni Ethan na may ginagawa sa elevator?" Nanginginig ang mga labi ni Erisa. "Hindi mo ba kayang maging ganoon matalim na matalino? Mainit, okay." Tiningnan niya si Kingsley at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang mabangis na tingin kay Benjamin bago nagmamadali sa pagpasok sa opisina. Ito ay nakakahiya. Kabanata 1150. Natawa ng husto si Kingsley kaya halos umiyak. Hindi niya ito mapigilan. Kahit nasa opisina pa rin si Erisa, pakinggan ito ng malinaw. Lalo pang namumula ang kanyang mga tainga. Sa pasilyo, ipinakita ni Benjamin kay Kingsley ang isang napatingin siya at tumakbo papunta sa opisina. Pinigilan ni Kingsley ang kanyang tawa. Nang si Benjamin pagpasok niya sa opisina, hindi na napigilan ni Kingsley na muling tumawa. Ipinakita ni Ethan na natatakot si Kingsley na hindi ito natatakot kay Kingsley, patuloy na ituloy ni Benjamin ang isyo. Hinaplos ang balikat ni Ethan, sabi ni Kingsley na may sabi niya,
nakakalungkot ka bang makita silang araw-araw na nagpapakita ng pagmamahal nila? Ay, sige na nga, bilasan mo na at maghanap ka na ng girlfriend. Nanginginig ang mga labi ni Ethan. Mr. Watts, hindi ako nababagabag sa lahat. Bakit hindi ka na lang maghanap ng girlfriend? Sagot niya, siya mismo ay isang bachelor. Paano siya magkakaroon ng nerbiyos sa paghingi ba sa akin ng girlfriend? Sa kasamaang palad, napakaraming babae para sa isang gwapong lalaki tulad ko. Hindi ko alam kung sino ang pipiliin. Habang nagbubuntong hininga, hinawakan ni Kingsley ang kanyang buhok sa likod at naglakad papunta sa opisina. Nang makita iyon, hindi nakapagsalita si Erisa, at gayon din Benjamin at Ethan. Ano ang isang narcissist? Ang mga sulok ng bibig ni Ethan marahas na nag-twitch. Pagpasok ni Arsley sa opisina, si Erisa ay agad na tanong na nagtataka. Mr. Watts, anong klaseng babae ang ginagawa mo? Mayroon. Kailangan mo ba akong tulungan kang pumili? Siyang umiti. Matagal na silang magkakilala, pero ngayon lang nakita ni Erisa si Kingsley na may kasamang babae. Nagtataka siya kung siya ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng maraming babae. Ngumiti si Kingsley. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin siya. Ma'am, baka naman interesado ka rin sa mga babae. Pagkasabi niya nito ay naramdaman niya ang kalungkutan sa kanyang likuran, biglang naging tensyon ang kapaligiran sa opisina. Sa sandaling makarating siya ay nakilala niya si Benjamin, agad na nagsalita, nagbibiro lang ako. Nang inig siya bahagya. Nang makita kung gaano siya duwag, natagpuan ito ni Erisa nakakatawa. Umupo ka rito sandali, kailangan kong dumalo sa isang pagpupulong ngayon. Kung pagod ka na, pwede ka nang pumasok at magpahinga. Binuhusan ni Benjamin si Erisa ng isang basong tubig at sinabi pumunta si Ethan sa maiting matapos maghanda ng ilang cookies at prutas para sa kanya. Sige, pumunta ka at maging abala ka. Hindi ito ang unang pagkakataon ko dito. Ngumiti sa kanya si Erisa. Nasa company din ang opisina niya. Hinawakan niya ang kanyang ulo, sinabi niya, huwag kang magtrabaho sa likod ko. Bumalik, may radiation ang laptop. Tumango si Erisa, nakuha ko ito. Sa pagtingin sa kanila sa publiko na ipinapakita ang kanilang sa pag-ibig, hindi makapagsalita si Kingsley. Nang makita ni Kingsley, na si Benjamin ay pupunta sa pag-uusap nila, ay agad siyang tumawag sa kanya, Boss, may sasabihin. Napatingin siya sa kanya, at sinabing, shoot, kung wala namang masama sa pag-aaral, pwede ka nang mag-resign. Napapikit ang mga mata ni Ryan na para bang gusto na niyang umiyak. Boss, bakit ka naging walang puso? Hindi ko ba kayang hanapin ka kahit na may walang kagyat? Ayaw mo na ba ako? Ang buhay ko'y nakataya, ngunit ikaw ay hindi kahit na i-save ako. Nanlaki ang mga mata ni Erisa habang pinagmamasdan si Kingsley, hinawakan niya ang laylayan ni Benjamin habang humihikbi. Mahirap na hindi magtaka tungkol sa kanilang sa pag-uusap nila nang makita niya ang ganoong eksena. Nang maramdaman ni Benjamin ang pansin ng kanyang asawa sa kanila, agad niyang pinunit ang kanyang laylayan at lumayo kay Kingsley. Nagdilim ang kanyang ekspresyon. Lawain ito. Galit na galit si Benjamin kaya malupit ang kanyang mga salita. Lumingon si Kingsley para sulyapan si Erisa at hinayla Benjamin sa isang tabi. Nang makita si Benjamin na nakasimangot na may isang mamamatay tao na tingin, agad niyang pinakawalan ang kanyang pagkakahawak. Ngumiti siya ng walang pag-aalinlangan, binaban niya ang kanyang tinig at sinabing, Boss, tulungan niyo po ako. Hindi natuwa ang lolo ko sa kalagayan ko, mahalin ang buhay pagkatapos mong makita ang mga bata sa iyong bahay. Binigyan niya ako ng ultimatum. Kaninang umaga at sinabi ko na kung hindi ako mag-uuwi ng isang girlfriend ko ngayong gabi, mag-aayos siya ng blind date para sa akin. Hindi mo ba sinabi na marami kang babae? Lamang pumili ka na lang ng isa at iuwi mo na siya. Malamig na sagot ni Benjamin. Dam, nagyabang ako ng husto ngayon.